Amen. Ating ipikit ang ating mga mata para sa maikling panalangin. Tayo manalangin. Let's pray. Panginoong makapangyarihan sa lahat, puspusin mo po ng iyong banal na espiritu ang lugar na ito. Almighty God, may you fill with your Holy Spirit this place. Naway ang iyong kaharian ay maitatag at dumating sa oras na ito. May your kingdom come upon this place and establish. Panginoon, hipuin mo po ang mga puso ng mga taong nagsipagdalo sa pagsasanay na ito. May you touch the heart of everyone who joined this training. Naway buksan mo po ang espiritual na kaisipan at talino para sa kanila May you open their spiritual heart and have the wisdom upang maintindihan kung ang kontento ng mensahe. to understand the content of message. Itinataas po namin ang kanilang puso para sa iyo. We lift their hearts for you. Ito po ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesucristo. This Amen. is all we pray in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Ibabahagi ko po ang daan ng kaligtasan. I will share the way of salvation. Sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, In our everyday life, tayo'y nahaharap sa problema, we face problems, lalong-lalo na sa ating trabaho, especially in our works, sa ating mga anak, in our children, at sa ating mga kasalukuyang ginagawa and also the things we do na hindi natin alam kung paano ito lutasin. that we doesn't know how to solve it. Spiritual na problema, Spiritual problems, pagkabalisa sa hindi inaasang kinabukasan, anxiety and worry to the things that will happen in the future, in the future na kinaharap natin. that we face. Ang iba nalululong sa bisyo para hanapan ng lunas ang kanilang problema. Some fall down for addiction, for finding the solution. Katulad ng ibinahagi ko sa aming team forum, Just like what I've shared in our team forum, nalululong sa droga, addiction in drugs, sa sugal, ano na yung tawag? Gambling, para hanapan ng lutas. to find solution. Meron bang solusyon ang bawat problemang ito? Is there any solution to each problems? Ayon sa Biblia, According to the Bible, tayo ay nilikha sa imahe ng Diyos. God created us in His image. Katulad ng isda, nilikha sila para mamuhay sa tubig. Just like the fish, God created them to be in the water. Katulad ng ibon, nilikha sila para lumipad sa himpapawid. Just like the birds, they are created to fly on the sky. At katulad ng mga puno, kailangan nilang mamuhay sa lupa. And just like the trees, they need to grow on the soil. Tayo, And nilikha tayo ng Panginoon para makasama niya, And God created us to be with Him para magkaroon ng tunay na kaligayahan. so that we will have the true happiness. Ito yung tinatawag na Genesis And 1:27. we can read it in Genesis 1:27. Ang Diyos na Espiritu, slide please.
Ang Diyos, ayon sa Juan 4:24, ipinapakilala dito ang Diyos. Ang The, Diyos na Espiritu, the God is, we can read it in John John 4:24. 4:24. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sa pamamagitan ng katotohanan. God is the Spirit, and we must worship Him in spirit and in truth. Tayo ay nilikha ng Diyos mula sa Kanyang hininga. Hiningahan tayo sa ilong. God gave us His breath. Katulad ng ibinigay sa ating pamamahala, ito ay ayon sa Genesis 1:28. So God gave us the governance. Ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos upang matamasa natin ang kaligayahan, at ang Genesis 2 upang pamahalaan natin ang mga hayop. So God created us. Ano ulit? God created us and He gave us the blessing Para pamahalaan natin ang hayop. to govern the animals. Pero nilinlang tayo ni Satanas. But Satan deceived men. Ito ay ayon sa Genesis Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 6. This is according to Genesis 3, verse 1 to 6. Sa pamamagitan ng di pananampalataya sa Diyos at di pagsunod sa Kanyang utos, tayo ay nagkasala. Bilang resulta, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Si Satanas na nagrebelde sa Diyos ang naghahatid ng kahirapan at sumpa sa tao. At sa huli, magtutulak sa tao patungo sa pagkawasak. Kung matatandaan natin yung tungkol kay Eva at Adan, nahulog sila sa kasalanan dahil hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. The story of Adam and Eve, they fall because they sinned against God and they didn't obey God. Dahil sa pagkakasala ng tao, nawala ang pagkakakilanlan nito. Because mankind sinned, they lost the identity. Dito natin makikita sa Genesis 5, chapter 3. Ang sabi dito, dahil sa pagkakasala ng tao, nawala ang pagkakakilanlan nila at ng kapangyarihan mula sa Diyos. Ang imahe ng Diyos ay nawala, kaya lahat ng salin lahi mula kay Adan ay naging kawangis nito. Sinabi pa ng Diyos na walang sinumang karapat-dapat sa mata ng Diyos. So Genesis 5, verse 3. So when Adam had lived, Dahil sa pagkakasala, nahiwalay sila sa Diyos. Sa makatuwid, because they sinned, they separated from God. dahil sa pagkahiwalay sa Diyos, sila ay nagkasala at sumailalim sa kapangyarihan ni Because Satanas. of the separation, they went under the Satan. Ito ay ang Juan Kapitulo 8, versikulo 44. This we can read in John 8:44.
Sila ay naging anak ni Satan. They become the son of Satan. Dahil sa pagkakahiwalay sa Diyos at naging anak ni Satanas, sila ay naging espiritual na patay. Because they are separated from God and they have sinned, they are spiritually dead. Dahil dito, sa pagkakahiwalay nila, sila ay naging espiritual na patay na naghahanap ng kaligayahan. Because they are spiritually dead, they find happiness. Nahulog ang tao sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, They worship idols, pamahiin, at iba't ibang relihiyosong paniniwala. At mabubuting gawa, ngunit hindi nila matagpuan ang kaligayahan. Ang akala nila, sa pamamagitan ng mabubuting gawa, makakaligtas na sila at makakapunta sila sa kaharian ng Diyos. Sila ay nakagapos ng kapalaran at di magawa ang nais. Kaya sinabi ni Jesus sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong napapagod at nahihirapan. Dahil sa akala nila na makakabalik sila sa Diyos bilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito ay naging dahilan ng mental na problema. Habang nasa kalagayan ng pag-aalala, yung pagrereklamo, kawalan, mental na sakit, depresyon, o pagkakaroon ng magandang kalagayan sa buhay, kahit na mataas pa ang pinag-aralan ng isang tao, hindi ito makakarating sa kaharian ng Diyos. Hindi nila matatagpuan ang kaligayahan. Kabilang narito yung pagiging mayaman, pagkakaroon ng salapi. Ang akala nila, ito ay sapat para sila ay maging ligtas. Ito ay ayon sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 3. Dahil dito, sila ay naghihirap pisikal sa mga di malunasang sakit. Ito yung kaninang sinasabing tulad ng cancer. Makikita ito sa Gawa, Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 8. I-emphasize po natin kung ano yung nilalaman ng Gawa, Kapitulo 8, versikulo 4 hanggang 8. Basahin po natin. Ang mga mananampalatayang nangalat sa iba't ibang lugar ay nangaral ng magandang balita. Isa sa mga mananampalataya ay si Felipe. Pumunta siya sa isang lungsod ng Samaria at nangaral sa mga tao tungkol kay Kristo. Nang marinig ng mga tao ang mga sinabi ni Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig sila ng mabuti sa kanya. Maraming taong may masasamang espiritu ang pinagaling niya sumigaw ng malakas. Ang masasamang espiritu habang lumalabas sa mga tao. Marami ring paralitiko at mga pilay ang gumagaling. Kaya masayang-masaya ang mga tao sa lungsod na iyon. Dito natin makikita kung saan ang galing yung mga sakit. Dahil sa ganitong kaparaanan, sila ay mapupunta sa kahatulan sa impyerno. Kung nabasa niyo po ang Lucas Kapitulo 16 versikulo 19 hanggang 31, ito yung tungkol sa mayaman at kay Lazaro. Pero kinuha ko lang po yung versikulo na pinaka-importante. Ang tao ay namumuhay sa kasalukuyan habang itinatanggi ang Diyos sa kanilang buhay. Sa huli, ang tao ay mamamatay at haharapin ang walang hanggang kahatulan sa impyerno. Ang sabi sa Biblia,
sinabi ng mayaman kay Abraham. Pero ito ang sinabi ni Abraham. Kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Dahil sa mga problemang ito ay maipapamana nila sa kanilang mga anak hanggang sa mga salinlahi. Ito yung tinatawag na espiritual na pamana. Basahin po natin. Huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan na anyo ng anumang bagay sa langit o sa lupa o sa tubig. Huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos at ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo, ikaapat na henerasyon ng mga napupuot sa akin. Ibabahagi ko lang po. Noong una akong nakatanggap ng Word of God and the Way of Salvation, 1999, bago ako nagtrabaho ng abroad. Hindi ko pinakinggan yung sinasabi ng pastor kasi kilala ko siya. Nakakasama namin siya. Kilala ko yung ugali. Ang tumanim lang sa puso ko, yung Bible scripture na Exodus 20, versikulo 4 hanggang 5. Ang sinabi dito, huwag kayong gagawa ng mga Diyos-Diyosan o sasamba sa mga rebulto. Samantalang ako ay Katolik. Katulad ng sinabi ng ka-teammate ko, ang rebulto ay simbolo lamang ng refleksyon ng Diyos. Ito yung ayon sa Katolik. Pero, ang sabi ng Diyos, huwag ninyo itong paglilingkuran o sasambahin dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos ay ayaw na may sinasamba kayong iba. Pinaparusahan ko ang mga nagkakasala sa akin, pati na ang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng mga napopoot sa akin. Ang ating kultura, maipapamana natin ito sa ating mga anak hanggang sa mga salinlahi. Pero, mahal tayo ng Diyos. Ang sabi sa Romans 5, versikulo 8, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan kahit noong tayo makasalanan pa namatay si Kristo para sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ipinadala niya ang kanyang anak. Siya ay si Jesus. Si Jesus na ating tagapagligtas, ang Kristo. Katulad ng sinabi sa mensahe, kanina lang, ang Kristo ay sinabing pinahiran ng langis. Meron bang solusyon sa mga paghihirap natin? Yun nga, katulad ng sabi doon, ipinakita ng Diyos ang pag-ibig. Si Jesus ay may 3 ginagampanan sa buhay. Sa buhay ko at sa buhay natin. Bilang isang tunay na hari, winasak niya ang kapangyarihan ni Satanas. Bilang tunay na pare, pinatawad niya ang aking kasalanan. Bilang tunay na propeta, siya ang daan upang makatagpo ko ang Diyos. Ang sinumang taus-pusong sumasampalataya at tumanggap kay Jesucristo ay maililigtas sa ganitong kapalaran. Kung ano man yung mga problema natin na sinabi ko kanina.
Ito ay ayon sa Roma Kapitulo 10, versikulo 9 hanggang 10, na ang sinasabi rito na kung ipapahayag mo na si Jesus ay Panginoon at sumasampalataya ka ng buong puso na muli siyang binuhay ng Diyos, maliligtas tayo. Maliligtas ako, maliligtas tayong lahat. Sapagkat itinuring ng Diyos na matuwid ang taong sumasampalataya sa Kanya ng buong puso at kung ipapahayag natin na siya at kung ipapahayag na kung ipapahayag niya na siya ay sumasampalataya, maliligtas siya. Na kung ipapahayag natin ang ating pananampalataya kay Kristo, maliligtas tayo. Handa na ba tayong tumanggap ng pagpapahayag? Maaari po bang sumunod ang lahat para sa acceptance sa pagpapahayag, pagtanggap ng pagpapahayag? Tayo po'y manalangin at ipahayag ito. Amang Diyos, alam kong ako ay makasalanan. Namuhay ayon sa aking kagustuhan. Magpahanggang ngayon. Ngunit ngayon, naniniwala ako na si Jesus ang Kristo, na namatay sa krus at nabuhay muli para sa akin. Binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ang tunay na hari na nagwasak ng kapangyarihan ni Satanas, ang tunay na pari na nagpatawad ng lahat ng aking kasalanan, ang tunay na propeta na naging daan upang makatagpo kong muli ang Diyos. Ang aking nakaraan, ang ngayon, ay tinapos na niya at tinapos na niya. At ang aking kinabukasan ay inihinanda na niya. Upang makasama ko siya ng may kaligayahan. Pumasok ka sa aking puso at pangunahan ako para sa walang hanggang pag-ibig. Tungo sa pandaigdigang pag-ibanghelyo. Ako'y nagpapasalamat at tumadalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Nasaan na si Jesucristo? Nasa ating puso, nasa ating buhay. Amen. Maghandog po tayo ng papuri sa Diyos. Yun eh. Dahil sa pagtanggap ng pagpapahayag ng pagtanggap, tayo ay nakatanggap ng 7 pagpapala. Ang sabi dito, tayo ay naging anak ng Diyos. Ayon sa Juan versikulo 12 hanggang 13. Tayo ay naging anak ng Diyos. At ang pangalawang pagpapala, tayo ay ginagabayan ng banal na Espiritu.
Ito ay ayon sa unang Korinto, Kapitulo 3, versikulo 16. Tayo ay templo ng Diyos. Ito yung pakakatandaan natin. Tayo ay templo ng Diyos. Ang pangatlong pagpapala, lahat ng ating idinadalangin sa Diyos bilang isang anak ng Diyos, ito ay diringgin niya. At ang pang-apat na pagpapala, meron na tayong kapangyarihan ah, magpalayas ng masasamang espiritu. At ang limang pagpapala, ito ay ang kapangyarihan. Binigyan tayo ng kapangyarihan na daigin natin ang masasamang espiritu. At ang pang-anim na pagpapala, hindi dito ang ating lugar, hindi ito ang ating ah, bahay, ah, hindi tayo dito nakatira. Tayo ay mamamayan ng langit ayon sa Pilipos 3, versikulo 20. At ang pitong pagpapala, ang sinabi dito, ang sinabi sa Kapitulo 20, ayon sa Mateo 28, ito yung pagpapala upang ipahayag ang mabuting balita ng Diyos. Alam ko na lahat ng mga narito ay tinawag ng Diyos at pinili para ipahayag ang kanyang salita. Tayo po ay magbigay ng papuri.